Hi! Welcome sa Black Anime Recaps. Ang recap natin ngayon ay ang anime na Beast Tamer. Ang bida sa kwento ay isang Beast Tamer na madalas na pinapahiya ng kanyang mga kasama dahil sa kanyang mahinang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Nang ang mahinang Tamer ay pinalayas sa koponan, nakilala niya ang babaeng pusa na tumulong sa kanya na maging mas malakas at baligtarin ang mga bagay. Sa mundong ito, ang mga pusa, ang mga dragon, at ang mga Diyos ang nangungunang tatlong lahi. Ang kanilang mga mandirigma ay may pinakamataas na kakayahan sa pakikipaglaban. Makikita natin kung paano naging pinakamalakas ang Tamer sa mundo sa pamamagitan ng pagkontrol sa babaeng pusa. Lahat ng nang-insulto sa kanya ay magsisisi. Ang Tamer ay nagngangalang Rain, na ipinanganak na may malakas na kaugnayan sa mga hayop, at nagagamit ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpirma ng mga kontrata sa kanila. Siya ay miyembro ng Heroes Team na responsable para sa pagdadala ng gamit ng team. Naniniwala si Rain na kahit hindi siya magaling sa pakikipaglaban ay sobrang close pa rin nila ng kanyang mga kasamahan. Ngunit hindi iyon ang parehong iniisip ng kanyang mga kasamahan. Isang araw, ang kanyang mga kasamahan, na pinamumunuan ng isang bayani, ay biglang pinalayas si Rain sa grupo, sa pag-iisip na ang mahinang Tamer ang kanilang sagabal. Iniisip ni Rain na isa lamang itong kalokohan hanggang sa marinig niya ang kanilang pangungutya. Pagkatapos ay napagtanto niya na hindi nila siya tinatrato bilang isang kasama. Umalis siya sa koponan ng may pagkabigo. Habang gumagala siya sa mga lansangan na walang ideya kung ano ang dapat niyang gawin sa hinaharap, lahat ng mga bata ay nagtitipon sa paligid niya nang nakita nila siya. Lahat sila ay gusto si Rain dahil ang mga miyembro ng Heroes Team ay palaging minamaliit ang mga karaniwang tao, at si Rain lamang ang handang makipaglaro sa kanila. Pinipilit ni Rain na maging masigla at makipaglaro sa mga bata. Nagkokontrol siya ng lawin sa kalangitan sa pamamagitan ng kanyang kakayahan, na pumukaw sa pagkamangha ng mga bata, bagaman maaari lamang niyang kontrolin ang lawin sa loob ng maikling panahon, dahil hindi pa ito ganap na napaamo. Ipinapahayag ng mga bata ang kanilang pangarap na maging isang Beast Tamer tulad ni Rain upang makipagsapalaran sa buong mundo. Ang mga salita ng mga bata ay nagbibigay inspirasyon kay Rain. Nagpasya siyang maging isang adventurer at kumita ng pera sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga gawain. Sa Adventurers Guild, nalaman niya na kailangan niyang pumasa sa isang pagsubok upang maging isang adventurer. Ang pagsubok ay nangangailangan sa kanya upang manghunting ng mga goblins, at mangalap ng mga tiyak na halamang gamot. Si Rain ay kumuha ng pagsusulit. Nanghahunting siya ng mga goblins sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga hayop upang mahanap ang kanilang mga bakas. Ang mga goblins ay mga F-rank na halimaw, kaya kahit mahina si Rain sa pakikipaglaban, madali niya itong matatalo. Pagkatapos manghunting ng sapat na mga goblins, naghanda si Rain na kunin ang mga halamang gamot, ngunit narinig niya ang sigaw ng isang batang babae. Siya ay nagmamadali sa sigaw, at natagpuan ng isang D-class na halimaw na tigre na umaatake sa isang babaeng pusa. Sinubukan ni Rain na saksakin ang halimaw na tigre, ngunit nasira ang punyal nang dumampi ito sa matigas na balat ng halimaw na tigre, na napansin si Rain at nagtakda sa kanya bilang bagong target. Sigaw ni Rain sa babaeng pusa na samantalahin ang pagkakataong makatakas. Ngunit ang babaeng pusa ay tumalon lang sa langit, at sinipa ang halimaw na tigre hanggang sa mamatay habang lumalapit ito kay Rain. Hindi inaasahan ni Rain na may ganito kalakas na kapangyarihan ang cute na dalagang ito. Bigla niyang naisip ang ilang mga bihirang lahi sa mundo na ipinanganak na may pinakamataas na lakas, at malamang nakabilang sa isa sa kanila ang babaeng pusa. Sa sandaling ito, ang babaeng pusa ay biglang bumagsak, at si Rain ay nagmamadaling hawakan siya. Naririnig niyang kumakalam ang tiyan nito, at nalaman niyang gutom lang siya. Pinakain ni Rain ang babaeng pusa ng lahat ng pagkain na mayroon siya, at pagkatapos ay nagsimula silang mag-usap. Ang babaeng pusa na nagngangalang Kanade ay kabilang sa isang malakas na lahi na nasa bingit ng pagkalipol. Pagod na siya sa boring na buhay sa kabundukan, kaya naglibot-libot na siya. Ang kabaitan ni Rain ay nagbibigay kay Kanade ng magandang impression. Tinanong niya ang lahat tungkol sa kanya dahil sa curiosity, at nalaman niyang pinaalis si Rain sa kanyang team, na ikinagalit niya. Naniniwala siyang mabuting tao si Rain, at hindi siya dapat tretuin ng ganoon. Ngunit pinilit ni Rain ang isang ngiti, at ipinaliwanag na siya ay napakahina na maaari lamang siyang maging isang pabigat para sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Hindi ganoon ang iniisip ni Kanade. Sa unang pagkakataon na nakita niya ito, nagkaroon ng kakaibang pakiramdam ang kanyang katawan, ibig sabihin ay mapapaamo siya ni Rain. At ang katotohanang kakaunting tao sa mundong ito ang makakapagpaamo sa makapangyarihang lahi na pinanggalingan niya, at si Rain ay mas makapangyarihan kaysa sa inaasahan niya. Upang mapalakas ang kumpiyansa ni Rain, nag-aalok si Kanade na pumirma ng kontrata sa kanya. Masyadong naantig si Rain kaya hinawakan niya ang ulo ni Kanade, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang medyo biglaan ito. Si Kanade, gayunpaman, ay nasisiyahan sa kanyang paghawak. Sa sandaling ito, iniisip ni Rain na maaaring magandang ideya na pumirma ng kontrata kay Kanade. Kaya pumayag siya sa proposal niya.
Sa pamamagitan ng pagsisimula ng isang magic array gamit ang kanyang dugo, si Rain ay konektado kay Kanede sa pamamagitan ng isang natatanging mahiwagang kapangyarihan na nangangahulugan na ang kontrata ay itinatag. Ang parehong simbolo ay lumilitaw sa kanilang mga kamay, na siyang patunay ng ugnayan sa pagitan nila. Tiningnan ni Rain ang matingkad ng ngiti ni Kanede, at napagtanto na maaaring nagkaroon siya ng tunay na mapagkakatiwalaang partner. Nakumpleto ni Rain ang pagsubok sa tulong ni Kanede at nagrehistro bilang isang adventurer sa guild. Napansin ng lalaking may peklat na si Kanede ay kabilang sa isang makapangyarihang lahi, kaya't inimbitahan niya si Kanede na maging kanyang teammate ngunit tinanggihan. Ang lalaki ay nagmungkahi ng isang tunggalian ng direkta kay Rain, na nagsasabi na ang malakas lamang ang nararapat kay Kanede. Alam ni Rain na palaging makakakuha ng atensyon ng iba si Kanede. Sa halip na makakuha ng panibagong provocation matapos iwasan ang tunggalian na ito, kinuha ni Rain ang hamon sa pakikipagbuno sa braso sa lalaki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natalo niya ang lalaki sa loob lamang ng isang segundo, na ikinagulat nila maging ng kanyang sarili. Buong pagmamalaking sinabi ni Kanede kay Rain na ang mga pumirma ng kontrata sa isang malakas na lahi ay makakakuha ng sobrang lakas. Ngayon ang pisikal na lakas ni Rain ay kasing lakas niya. Inaasahan ni Kanede ang kanilang mga pakikipagsapalaran sa buong mundo upang makumpleto ang mahihirap na gawain, at makakuha ng hindi pangkaraniwang katanyagan. Gayunpaman, ang mga gawain na maaari nilang gawin ngayon ay upang mangolekta lamang ng mga halamang gamot, dahil si Rain ay isang F-rank adventurer pa rin. Bigla silang nakarinig ng sigaw mula sa malapit, at agad na sumugod sa tunog. Nakita nila ang isang grupo ng mga bandido na ninakawan ng isang matandang lalaki ang kanyang mga paninda, at nagbabalak na patayin siya. Kiniling ni Rain kay Kanede na protektahan ang matanda, at pagkatapos ay nagmamadaling sumugod ng mag-isa upang labanan ang mga bandido. Pagkatapos pumirma ng kontrata kay Rain, kailangang sundin ni Kanede ang kanyang mga utos. Medyo nag-aalala siya na hindi magagamit ni Rain ang kapangyarihan na natanggap niya ng maayos. Sa hindi inaasahan, maganda ang trabaho ni Rain at hindi niya talaga kamatch ang mga bandido. Sa pagtingin sa kabayanihan ni Rain sa labanan, si Kanede ay nagsimulang magkaroon ng pagmamahal sa kanya. Pagkatapos ng labanan, pinaalalahanan ni Rain ang matanda na huwag mag-isang maglakbay sa kagubatan. Dismayado ang matanda na nagpaliwanag na nag-hire siya ng ilang adventurer na natalo ng mga bandido at tumakas. Pinakiusapan niya si Rain na sumama sa kanya dahil malapit nang maghiganti ang organisasyon ng mga bandido. Ngunit hindi sinunod ni Rain ang matanda, sa halip, plano niyang alisin ang organisasyon ng mga bandido kasama si Kanede. Sa pagkontrol ng mga hayop, nahanap ni Rain ang kwebo ng mga bandido kung saan may daan-daang bandido. Alam ni Rain na mahihirapang harapin ang napakaraming bandido sa pamamagitan lang nilang dalawa, kaya gumawa siya ng plano. Nag-iipon siya ng isang pulutong ng mga bubuyog na nagdadala ng mga lason, na nagbabalak na utusan silang salakayin ang mga tulisan. Kasabay nito, inayos si Kanede na humingi ng tulong sa mga sundalo sa bayan. Kapag napagod ang mga bandido sa pagharap sa mga bubuyog, madaling mapapabagsak ni Rain at ng mga sundalo ang lahat ng mga bandido. Pumirma si Rain ng kontrata sa isang malaking bilang ng mga bubuyog, na ikinagulat ni Kanede. Karaniwan, ang mga tamers ay maaari lamang pumirma ng mga kontrata sa mga hayop, at hindi kayang mag-utos ng napakaraming nilalang. Dahil sa kapangyarihan ni Rain, mas kumbinsido si Kanede na ang pagpirma ng kontrata kay Rain ay ang tamang pagpipilian. Samantala, may 3 tao na tumatakas sa malapit, na lumabas na mga adventurer na nag-iwan sa matanda. Ang 2 batang babae ay ayon sa pagkakabanggit ay isang salamangkero at isang priest mula sa hero team kung saan kasama si Rain, at ang lalaking may brown na buhok ay isang beast tamer na kanilang inupahan. Sinadya ng 2 batang babae na kumita ng ilang pera sa pamamagitan ng pagkumpleto ng gawain, at hindi nila inaasahan na makatagpo ang mga bandido. Inaakusahan nila ang tamer ng pagpapabaya sa kanyang duty, sa paniniwalang dapat ay inayos niya muna ang malaking bilang ng mga hayop na magpatrolya sa paligid, at pagkatapos ay ginamit ang mga hayop upang hadlangan ang mga kaaway sa labanan. Galit na inaakusahan sila ng lalaking may brown na buhok na hindi makatwiran, dahil ang karamihan sa mga tamers ay nakakakontrol lamang ng isang hayop. Napagtanto ng mga babae na si Rain, na kanilang hinamak, ay talagang isang nangungunang tamer. Medyo nahihiya sila, bagamat alam nilang walang kinalaman ang lalaking may brown na buhok sa pagkatalo nila sa labanan, ibinibigay pa rin nila sa kanya ang lahat ng sisi sa kabiguan. Pinapatahimak pa nila siya tungkol sa anumang nangyari ngayon sa pamamagitan ng puwersa para mapanatiling buo ang kanilang reputasyon. Samantala, maayos naman ang plano ni Rain. Nais ng mga sundalo na maalis ang mga bandido. Sa kalaunan, nahuli nila ang lahat ng mga bandido sa ilalim ng patnubay ni Rain. Noon lang, ilang malalaking butiki ang biglang lumundag mula sa kailaliman ng kuweba, at lahat sila ay mga C-rank na halimaw, espesyal na pinalaki ng mga bandido para harapin ang mga nanghihimasok. Sinabi ni Rain sa mga sundalo na dalhin ang mga bandido sa labas ng kuweba, at haharapin niya ang mga halimaw kasama si Kanede. Sinunod ng mga sundalo ang kanyang arrangement, at naghintay sa labas ng kuweba.
Pagkatapos ng matinding labanan, natalo ni Rain at Kanade ang lahat ng halimaw. Nang makita silang walang pinsala, sinisigaw ng mga sundalo ang kanilang mga pangalan bilang pagsamba. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Rain ang katuparan ng pagiging kinikilala ng napakaraming tao. Alam niyang hindi siya mananalo kung wala ang tulong ni Kanade, at taos-pusong ipinapakita ang kanyang pasasalamat sa kanya. Bilang tugon, ipinakita sa kanya ni Kanade ang isang matamis na ngiti. Bilang gantimpala para sa kontribusyon ni Rain, ina-upgrade siya ng Adventurer Guild mula level F hanggang level E, kasama ang pagbibigay sa kanya ng bounty. Si Rain at Kanade ay may malaking piging upang gantimpalaan ang kanilang sarili. Ngunit nang sumapit ang gabi, nalaman nilang may isang silid na lang ang natitira sa hotel. Balak ni Rain na maghanap ng ibang hotel, ngunit naaakit si Kanade sa silid at ayaw umalis. Dahil pag-alagala sa labas ng maraming taon, si Kanade ay bihirang manatili sa isang hotel ng tao. Ang inosenteng babaeng pusa ay walang pag-iingat, na kinukumbinsi si Rain na manatili dahil komportable ang kama. Iginiit ni Rain na mag-isang mag-camping sa labas ngayong gabi, dahil sa palagay niya ay hindi mabuti para sa isang binata at isang babae na manatili sa iisang silid sa buong gabi. Kasabay nito, binalaan niya si Kanade na maging mas maingat sa mga lalaki. Naagrabyado si Kanade, ipinaliwanag niya na hindi siya tanga para magtiwala sa sinumang lalaki. Hindi niya ikinababahala na manatili kay Rain, dahil natagpuan niya itong isang mabait at tapat na adventurer sa panahon ng kanilang pakikipagsapalaran. Ang mga salita ni Kanade ay nakaantig kay Rain, kaya pumayag siyang manatili. Ngunit sa sumunod na segundo, hindi siya nakaimik, dahil nahihiya siyang pinaalalahanan ni Kanade na tumalikod kapag nagpalit siya ng damit. Si Rain ay pagod na pagod sa mga araw na ito kaya't siya ay nakatulog kaagad, na nagpapasaya kay Kanade. Dahil sa kanyang pagkakakilanlan bilang babaeng pusa, marami na siyang nakilalang masasamang tao, na ikinadidismaya niya sa mundo. Hanggang sa nakilala niya si Rain, at na-realize niya na may kabaitan sa mundo. Itinuring siya ni Rain bilang isang karaniwang babae at mas masaya siya kaysa dati sa mga panahong magkasama sila. Sa pag-iisip na itinaboy si Rain sa team, nagpasya siyang tulungan si Rain na maging mas malakas. Sa susunod na mga araw, masaya sina Rain at Kanade na magkasama. Madalas silang kumukuha ng ilang mababang antas na mga quest, na madaling makumpleto sa tulong ni Kanade. Ngunit si Rain ay nakakuha ng isang mahirap na gawain ngayon. May nanggugulo sa tulay na nagpapasimula ng tunggalian sa mga dumadaan. Kapag napagpasyahan na ang tagumpay, ititigil ng tao ang laban. Upang malayang makadaan ang mga tao sa tulay, maaari lamang gawin ni Rain at Kanade ang gawain. Dahil matagal nasa kagubatan si Kanade, ginagawa pa niya itong isang nobelang karanasan habang naglalakad sa tulay. Habang si Rain naman ay nag-iisip kung bakit ang mga dumaan na natalo ay ayaw ibunyag ang hitsura ng troublemaker. Sa sandaling iyon, isang pulang dragon ang bumagsak mula sa langit, na naging isang may pulang buhok na batang babae na si Tanya pagkatapos ng buga ng usok. Si Tanya ang troublemaker na nambugbog sa mga dumadaan. Ang lahi ng dragon ay sumasamba sa malalakas, at lahat ng magiging 15 taong gulang ay kailangang lumabas upang magsanay. Si Tanya, bilang isang batang babae, ay hindi alam kung saan siya makakahanap ng isang malakas na kalaban. Kaya maaari lang siyang magsimula ng mga laban sa bawat dumadaan upang mahanap ang malakas, na makakatulong sa kanya na maging mas malakas sa labanan. Ngayon ay itinuon ni Tanya ang kanyang mga mata kay Rain at Kanade. Sila ay mga manlalaban mula sa pinakamalakas na lahi mula sa magkabilang panig, ngunit ang dragon ay may mas mataas na reputasyon. Nakakalamang si Tanya at sinunog ang buntot ni Kanade gamit ang isang long-range fire-breathing skill. Nagalit si Kanade at pinasabog ang ating napakabilis na lakas sa pakikipaglaban. Sumama si Rain kay Kanade ngunit pareho silang itinapon ni Tanya sa langit. Sa kabutihang palad, mayroon silang lihim na koneksyon, na naiiwasan ang pag-atake ng apoy ni Tanya sa pamamagitan ng pagtapak sa mga paa ng isa't isa. Naramdaman ni Rain ang lakas ni Tanya pagkatapos ng laban, at maaari lamang niya itong mapagtagumpayan sa pamamagitan ng kanyang kakayahan bilang isang tamer. Hiniling niya kay Kanade na bigyan siya ng ilang minuto. Sa lubos na pagtitiwala kay Rain, agad na sumang-ayon si Kanade. Habang nagtatago si Rain, sina Kanade at Tanya ay muling nagkaroon ng matinding labanan. Nag-overdraft si Kanade para itigil si Tanya, para hindi maatake si Rain sa loob ng ilang minuto. Di nagtagal, sa utos ni Rain, hindi mabilang na mga ibon ang sumugod kay Tanya. Ngunit ang antas ng pag-atake na ito ay hindi makakasakit kay Tanya, na handang pabagsakin si Rain upang tapusin ang labanan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi napigilan na lumuhad ang kanyang mga binti. Lumalabas na ang mga ibon na ipinanganak na may paralisadong epekto, ay hindi maaaring saktan ang kaaway ngunit maaaring gawin siyang hindi makagalaw. Kahit na ang dragon ay may kahangahangang defense ability, hindi kayang tiisin ni Tanya ang napakaraming nakakaparalisadong pag-atake. Sa makatuwid, maaari lamang niyang aminin ang pagkatalo. Akala ni Tanya ay ibebenta siya ni Rain, ngunit pinakiusapan lang siya ni Rain na huwag nang atakihin ang mga dumadaan.
Ang kanyang matingkad na ngiti ay nagbibigay liwanag sa kanyang kalooban, at ito ang kanyang unang pagkakataon na makatagpo ng gayong mabait na tao. Nang bumalik si Rain sa Adventurers Guild, sinundan siya ni Tanya. Napakaluwag sa pagsasalita ng Dragon Girl na ito na halos ibunyag niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang troublemaker sa tulay. Buti na lang at pilit siyang tinatakpan ni Rain, kung hindi ay itataboy si Tanya palabas ng bayan. Sa paglaon sa pag-uusap, sa wakas ay alam na ni Rain ang dahilan kung bakit ang mga binugbog ni Tanya ay ayaw na ibunyag ang kanyang pagkatao, dahil ang kanilang pakiramdam ay nahihiya na matalo sa isang babae. Sa makatuwid, maitatago ng mabuti ang pagkakakilanlan ni Tanya. Pagkatapos ay iminungkahi ni Tanya na sumali sa koponan ni Rain, dahil itinuring niya si Rain bilang isang makapangyarihang adventurer pagkatapos niyang talunin siya, at gusto niya ang personalidad ni Rain, na labis na nagpapaselos kay Kanade. Tuwang-tuwa si Rain dito. Maswerte na para sa maraming tao na makatagpo ng isang manlalaban mula sa pinakamalakas na lahi, ngunit nakilala niya ang dalawa pagkatapos niyang umalis sa koponan. Manghihinayang siyang sayangin ang kanyang swerte kung hindi niya papayagan si Tanya na sumali. Pagkatapos ay sinimula ni Rain ang ritual kasama si Tanya. Matapos ang isang mabangis na pagkislap ng liwanag, ang kanilang kontrata ay nilagdaan. Habang lumilitaw ang parehong simbolo sa kamay ni Tanya, nararamdaman niya ang malakas na koneksyon kay Rain. Habang si Rain ay pinalad na manalo sa isang lottery, ang kanyang mga dating kasama ay nahulog sa isang mahirap na oras. Kung wala si Rain, naaabala sila sa pag-aalala tungkol sa mga supply ng kagamitan sa panahon ng mga pakikipagsapalaran, at halos mawala ng buhay sa kagubatan. Ang pinuno ay nagnanais na linlangin si Rain pabalik upang tulungan silang tapusin ang kanilang gawain para sa oras na ito, at pagkatapos ay muling itaboy siya. Ang mga bukirin ng ordinaryong tao ay nasisira ng slimes, na may kakayahan at pagkakataong dumami ng mabilis, ngunit ang mga adventurer ay nag-aatubili na i-clear ang slimes sa mababang bayad. Kinukuha ng mabait na tamer na si Rain ang kanyang dalawang kasosyo upang simulan ang gawain ng paglilinis ng slimes. Ayaw mabasa ni Kanade sa pamamagitan ng malapit na pakikipaglaban sa slimes, at si Tanya ay naghagis ng fireball magic na nakakapag-alis ng slimes mula sa malayo, na nagbibigay daan sa kanya upang makakuha ng paghanga kay Kanade. Para silang dalawang asawa ni Rain na magkasundo. Nagpakita si Rain ng bagong kasanayan sa labanang ito. Ikinabit niya ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa sa ibon, upang makontrol niya ang katawan ng ibon upang lumipad sa kalangitan upang mahanap ang lugar ng pagtitipon ng slime. Tubos na humanga sina Kanade at Tanya sa husay ni Rain, na tumutulong sa kanila na mahanap ang slime sa lalong madaling panahon. Hiniling ni Tanya kay Rain na subukang atakehin ang slimes gamit ang mga bolang apoy. Bagamat si Rain ay isang beast tamer sa halip na isang salamangkero, magagamit niya ang makapangyarihang magic ng lahi ng dragon habang nakapirma ng kontrata sa kanya ang Dragon Girl na si Tanya. Ang Dragon at Cat Clan ay nagdadala kay Rain ng magic power at physical strength. Si Rain, na minsan ng mahina, ay naging isang makapangyarihang mandirigma. Sa ilalim ng gabay ni Tanya, nagsasagawa si Rain ng magic ng fireball sa slimes, at unti-unting umaangkop sa paggamit nito. Matapos makumpleto ang misyon, binayaran si Rain ng isang halaga ng pera, na ang lahat ay naging pagkain sa kalaunan. Siguro kung mas malakas ang isang tao, mas marami siyang kinakain. Sina Tanya at Kanade ay may matakaw na gana. Bago pa kumagat si Rain ay parang bundok na ang mga plato sa harap ng dalawang babae. Pagkatapos nilang kumain ay nagsimula na silang mag-usap. Dahil panandalian lang silang magkakilala, gusto ni Kanade at Tanya na malaman pa ang tungkol kay Rain. Saglit na nag-alinlangan si Rain, at sa wakas ay nagkwento tungkol sa kanyang buhay. Siya ay mula sa isang nayon kung saan nagtitipon ng mga tamer, kaya't lumaki siyang isang tamer tulad ng iba. Minsan ay nagkaroon siya ng masayang pamilya, ngunit isang aksidente ang sumira sa kanyang nayon, pati na rin sa kanyang pamilya. Nang marinig ito, ang dalawang babae ay labis na nalungkot para kay Rain, at nag-aalala tungkol sa pagtatanong pa. Ngunit ayaw ni Rain na mag-iwan ng napakaraming sikreto at pagka-estranghero sa mga kasama, kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang kwento. Isang araw noong siya ay 12 taong gulang, pumunta si Rain sa isang lugar na malayo sa nayon upang magsanay sa pagpapaamo ng mga hayop. Ngunit pag-uwi niya sa gabi, nalaman niyang nasusunog ang nayon. Ang ilang mga halimaw ay sumalakay sa nayon, at lahat ay patay. Si Rain lang ang nakaligtas. Bagaman siya ay 12 taon pa lamang, kailangan niyang mamuhay ng mahirap na malayang buhay. Pagkatapos, nakilala niya ang dati niyang mga kasama. Inanyayahan siya ng pinuno na si Arios na sumali sa pangkat ng pakikipagsapalaran. Nais ni Rain na pigilan ang trahedya ng kanyang nayon na mangyari muli, kaya pumayag siyang sumali, ngunit natuklasan lamang na itinuring siya ni Arios na isang katulong upang gumawa ng mga kakaibang trabaho para sa koponan. Sa sandaling ito, hinawakan ni Kanade ang kamay ni Rain. Sa wakas ay nalaman niya na ang dahilan kung bakit napakadesperadong lumaban si Rain sa tuwing nakakaharap niya ang mga halimaw ay dahil ayaw ng mabait na batang lalaki na maulit ang trahedya. Sumama rin si Tanya para palakasin ang loob ni Rain.
Pinupuri ng dalawang babae si Rain at pagkatapos ay sinimulang isumpa si Arios na malamang na maghirap ang kanyang adventure team. Ang kanilang nakapagpapatibay na mga salita ay nagpainit sa puso ni Rain. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang naaprubahan ang mga pagsisikap na ginawa niya. Pagkatapos ng pag-uusap, naging mas malapit sila sa isa't isa, na nagpapahintulot sa kanila na makipagtulungan ng maayos sa susunod na misyon ng krusada laban sa mga half-orc. Ang masamang balita ay si Tanya ay sobrang kumpiyansa pagkatapos na makakuha ng ilang mga tagumpay ng madali. Kahit na ilang beses na siyang binalaan ni Rain na maging mas maingat, wala talagang pakialam si Tanya. Bilang isang resulta, isang aksidente ang mangyayari sa lalong madaling panahon. Ang mga half-orc kahit na medyo mahina ang kapangyarihan sa labanan, mayroon silang pangunahing katalinuhan, na nagpapahintulot sa kanila na magpanggap ng patay upang magtakda ng bitag para kay Tanya. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga kasama ay nagbigay ng mabilis na reaksyon at nailigtas siya. Nang makitang nasugatan si Rain, nagkasala si Tanya. Hindi niya akalain na bilang isang Dragon Girl, mapapahamak niya ang kanyang mga kasama, at masasaktan sa pakikitungo sa mga low-level na half-orc. Habang si Tanya ay nasa tulay na ang kanyang isip ay gumagala, nakilala niya ang isang tao na babae. Nang makita ang maputlang mukha ni Tanya, naisip ng batang babae na nasaktan siya sa labanan. Naramdaman muli ni Tanya ang kabaitan mula sa mga tao, na labis niyang pinahahalagahan. Pero ngayon, hindi niya pinansin ang kabaitan ni Rain dahil sa sobrang kumpiyansa niya, dahilan para masaktan si Rain. Nang mahanap ni Rain si Tanya, nagilty ang dalaga kaya hindi niya napigil ang umiyak. Inaaliw siya ni Rain na ang pagiging okay niya ang pinakamahalaga. Tumakbo si Kanade para yakapin si Tanya, na nagparamdam sa dragon ng isang mahiwagang kapangyarihan na pinangalanang pagkakaibigan. Sa gabi, dinadala ni Rain ang dalawang babae sa hotel. Maaaring sinusubukan ng may-ari ng hotel na tulungan si Rain na umibig, na nagsasabi na mayroon na lamang isang silid na natitira sa hotel. Kaya naman, walang ibang pagpipilian si Rain kundi ang manatili kasama ang dalawang babae sa iisang kwarto. Hindi makatulog si Tanya dahil kapag naiisip niya si Rain, mabilis ang tibok ng puso niya. Malabo na napagtanto ng inosenteng babae na maaaring umibig siya kay Rain, pilit na pinipigilan ang sarili na huwag matulog katabi si Rain. Nang tumingin siya kay Rain ay nagbigay siya ng masayang ngiti. Pagkatapos ng magandang gabing pahinga, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay sa pakikipagsapalaran. Iminungkahi ni Tanya na bumili sila ng isang set ng protective gear para kay Rain, dahil ang pangangatawan ng tao ay medyo mahina kaysa sa ibang mga lahi. Gayunpaman, ang magandang kapaligiran ay nag-ambala ng isang grupo ng mga tao, na lumalabas na mga dating kasamahan ni Rain. Ang pinuno ng partido ay nagngangalang Arios, na nagulat sa dalawang makapangyarihang kasama ni Rain. Napagkakamalan niyang alipin si Rain ng dalawang babae. Nang marinig na si Rain ang master ni Kanade at Tanya, nagulat ang buong party. Ngunit hindi nagtagal ay naisip ni Arios ang kanyang dahilan ng pagpunta kay Rain. Ang kanyang partido ay nasa malaking problema sa paggalugad sa kagubatan. Palagi silang naliligaw sa Enchanted Forest na ito. Para ma-explore ang kagubatan ng mas matagal, iminungkahi ni Arios na muling sumama si Rain sa party para tumulong na kontrolin ang mga hayop upang galugarin ang kagubatan at magdala ng mga supply. Napakawalang hiya ni Arios at ng kanyang mga kasama. Humihingi sila ng tulong pero ang paraan ng paghiling nila ay parang binibigyan nila si Rain ng tulong. Desididong tinanggihan sila ni Rain. Upang kumbonsihin si Rain, ang partido ay nagpahayag ng isang malaking lihim, na sa kalaliman ng kagubatan ay nagtatago ng isang kayamanan na tinatawag na Shield of Truth, na mahalaga upang labanan ang Demon King. Kung hindi matatalo ang Demon King, sasalakayin ng halimaw na hukbo ang mundo ng mga tao. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang bayan ni Rain ay nawasak ng mga halimaw, at namatay ang kanyang pamilya sa aksidenteng iyon. Hindi kayang makita ni Rain ang iba na dumaranas ng parehong kasawian. Pinag-isipan niya ito ng mahabang panahon, at sa wakas ay pumayag na sumali sa partido ni Arios para sa kapakanan ng mga inosenteng tao. Sa halip na pasalamatan si Rain, sinisisi siya ng partido sa pag-aaksaya ng kanilang oras sa pag-aatubili ng napakatagal. Noon lang, hindi nakatiis sina Tanya at Kanade, nag-aalok na humingi ng paumanhin ng partido sa pagtatiboy kay Rain kanina, at pinaluhod ni Tanya ang buong partido. Kahit na walang malakas na lakas, ang mga miyembro ng partido ay may mataas na pagpapahalaga sa sarili. Galit na inutusan ni Arios si Rain na bantayan ang kanyang dalawang alaga. Ang mahalay na lalaking si Arios ay naging bastos, na nagsasabi na sina Tanya at Kanade ay mga laruan lang sa kama kasama si Rain. Pinagtatawanan niya si Rain dahil sa pagpatol niya sa mga hayop, kaya nasuntok siya ni Rain. Hindi matanggap ni Arios na tinuturuan siya ng leksyon ng isang mahinang tamer, at labis na nabigla ang kanyang mga kasama. Binalaan ni Rain si Arios na ang sinumang maglalakas loob na bastusin sina Kanade at Tanya ay tiyak na matuturuan ng kanyang kamao. Pagkatapos ay nagpasya si Arios na ilagay ang magkabilang panig sa isang labanan upang makita kung sino ang kwalipikadong magturo sa iba.
Sa tunggalian na ito, si Tanya ay laban sa salamangkero at priest ng partido, habang si Rain ay laban kay Arios. Ang kalaban ni Kanade ay ang kalbong mandirigma na si Agatha. Mababa ang tingin ng malakas na mandirigmang si Agatha sa payat na batang babae na si Kanade, at hindi nagtagal ay binayaran ang kanyang pagmamataas. Pinagsasama ng mga pag-atake ni Kanade ang bilis at lakas, pinipigilan si Agatha at hindi siya binibigyan ng pagkakataong lumaban. Nakaramdam ng kahihiyan, nag-counterattack si Agatha habang pansamantalang huminto sa pag-atake si Kanade. Ngunit casual na hinaharangan ni Kanade ang malalakas na pag-atake ni Agatha, na parang bumangga siya sa isang bato. Pagkatapos ay nagpasya si Agatha na gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang manalo sa labanang ito, at ngayon lang niya ginamit ang 80% ng kanyang lakas. Gayunpaman, ang sumunod na mga salita ni Kanade ay nagpasindek kay Agatha. Ginagamit pa lang ng babaeng pusa na ito ang 20% ng kanyang lakas. Nawala ang lahat ng kanyang kumpiyansa, labis na natakot si Agatha na hindi man lang siya nakablock, sinipa ni Kanade at nakoma. Samantala, sa larangan ng digmaan ni Tanya, ang priest na si Mina ay may parehong pag-atake at pantulong na mahika, habang ang salamangkero na si Lian ay nakakabisado ng higit sa 1,000 mahika. Gayunpaman, sa pamamagitan lamang ng pag-snap ng kanyang mga daliri, hinaranggan ni Tanya ang kanilang kumpiyansa na pag-atake. Muling umatake sina Mina at Lian, ngunit madaling napigilan ni Tanya. Ang batang babae na dragon na si Tanya ay nakakabisado ng mga advanced na magic, at maaari niyang suriin kung aling mga elemento ang ginawa ng magic ng kalaban, kaya, ginamit niya ang mga pang-restrain na elemento upang direktang kontrahin ang magic. Si Mina at Lian ay hindi umamin ng pagkatalo, at patuloy na naglulunsad ng higit pang mga pag-atake. Ngunit si Tanya ay nakatayo lamang at pinitik ang kanyang mga daliri, na pinapawi ang lahat ng mga pag-atake ni Mina at Lian, at maging ang kanilang mahika ay inuubos din niya. Si Tanya, na may kalamangan, ay nagpasya na talunin ang kanyang mga kalaban na may ganap na advantage upang matulungan si Rain na maghiganti. Habang si Tanya ay malapit ng magkas ng pinakamataas na antas ng mahika, ang mga maitim na ulap ay humaharang sa kalangitan sa ilalim ng impluensya ng kanyang mahika. Kaagad pagkatapos noon, ang nakakasilaw na mga ilaw ay tumagos sa mga ulap, at hindi mabilang na mga magic array ang lumilitaw sa kalangitan. Si Mina at Lian, na proud, ay takot na takot hanggang sa maihina sa kanilang pantalon. Nang makita ang paparating na kaguluhan, mabilis silang humingi ng awa at humingi ng paumanhin kay Tanya, na huminto sa pagkakast ng spell sa huling sandali. Ang mabait na babaeng dragon na ito ay hindi gustong pumatay ng sinuman. Gusto lang niyang takutin ang mayabang na Mina at Lian para kay Rain. Sa huli, nanalo rin si Tanya pagkatapos ni Kanade. Si Arios at Rain ang huling naglaban. Napakatanga ni Arios na hanggang ngayon ay iniisip pa rin niya si Rain bilang mahinang tamer. Halatang hindi nag-iisip si Arios, o mapapansin niya na kung talagang mahina si Rain, paano niya napapasunod ang makapangyarihan niyang mga kasama. Ang pagmamaliit ni Arios sa kalaban ay tila nakatadhana sa kanyang kabiguan. Ngayon ay natanggap na ni Rain ang karagdagang mga kasanayan ng Cat Tribe, kaya ang kanyang mga katangian ay hindi mas mababa kaysa sa bayani na si Arios. Kasabay ng kanyang masipag na pagsasanay, ang aktwal na kakayahan ni Rain sa pakikipaglaban ay medyo malakas. Isa pang dahilan kung bakit nakatadhanang manalo si Rain ay dahil mas maasikaso siya kaysa kay Arios. Laging binibigyang pansin ni Rain ang mga gawi sa pakikipaglaban ng kanyang mga kasama, na nagpapaalam sa kanya kung paano gagamitin ni Arios ang kanyang espada. Ayaw magpatalo ng ganoon si Arios, kaya nagpasya siyang atakihin si Rain sa pamamagitan ng mahika. Bilang isang bayani, mahusay si Arios sa pisikal at mahiwagang pag-atake. Gayunpaman, ang high-level magic ni Arios ay natapatan ng low-level magic ni Rain. Ito ay dahil binigyan ni Kanade si Rain ng physical stat boost, habang tinulungan ni Tanya si Rain na magkaroon ng mga karagdagang mahiwagang katangian. Nang si Arios ay maglulunsad ng isang bagong pag-atake, nakita niya ang kanyang sarili na hindi makagalaw. Nakontrol pala ni Rain ang isang kalapit na bubuyog para makalusot kay Arios habang nakikipaglaban. Ang bubuyog ay may dalang nakakaparalisadong lason, na nagiging sanhi ng pagkatalo ni Arios sa laro. Sa sandaling ito, natatakot si Arios na siya ay mabugbog ni Rain, kaya't binitawan niya ang pagmamalaki ng bayani at sinubukang humingi ng awa. Ang dating makapangyarihang bayani ay isa na ngayong tolunan na tinapakan sa ilalim ng mga paa ni Rain. Si Rain at ang kanyang dalawang kaibigan ay nakakuha ng isang perpektong tagumpay, ang mga bayani ay maaari lamang aminin ang pagkatalo. Lumuhad sila sa lupa na parang mga tolunan para humingi ng tawad, at binitawan ni Rain ang kanyang pagkamuhi sa kanila. Pagkatapos nito ay malapit nang magtungo sa trabaho si Rain. Dahil napakabigat ng problema ng pagsalakay ng demonyo, tinanggap ni Rain ang kahilingan ng bayaning si Arios, na pumunta sa kagubatan upang kunin ang Shield of Truth para sa pakikipaglaban sa Demon King. Masyadong madilim ang kagubatan para mahanap nila ang daan. Kung hindi sinasabi ni Rain na may mga inosenteng hayop pa rin ang naninirahan dito, sinunog na sana ni Tanya ang buong kagubatan.
Si Rain at ang kanyang dalawang kasama ay nagsimulang mag-usap tungkol sa kanilang mga plano upang galugarin ang kagubatan. Ang treasure hunt na ito ay maaaring lubhang mapanganib, kaya't si Rain ay patuloy na nag-iingat na humihiling sa dalawang magka-partner na mag-ingat, habang siya ay handa na ilipat ang kanyang kaluluwa sa isang ibon tulad ng dati, na naghahanap ng tamang daan sa matataas na pwesto ng vision. Habang wala si Rain, maingat na binabantayan ni Tonya at Kanade ang katawan ng kanilang master. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos ni Rain at ng mga kalapit na ibon ang kanilang paghahanap sa daan, at ang kanyang kaluluwa ay bumalik sa kanyang katawan upang manguna. Hindi nagtagal ay natuklasan ni Rain na may mali. Nakumpirma na niya ang ruta kasama ang mga ibon noon, ngunit naligaw na sila ngayon. Ang anomalya ay pumukaw ng hinala ni Tonya, kaya gumamit siya ng mahika upang makita ang mga pagbabago ng mana sa kagubatan. Sa pamamagitan ng pagmamatsyag ni Tonya, nakita nila ang problema. May isang malaking puno na naglalagay ng ilusyonaryong mahika, na napapalibutan ng mahika na nakakaapekto sa kanilang paningin. Iyon ang dahilan kung bakit patuloy silang naliligaw. Mayroon ding malawak na magical field sa puno, at ang pinakamadaling paraan upang alisin ang mahika ay ang sirain ang puno. Akmang wawasaki na ni Kanade ang puno gamit ang isang suntok, biglang may narinig na tunog mula sa loob ng puno. Tumitaw ang isang diwata na si Sora. Ang mga diwata, bilang isa sa pinakamalakas na lahi tulad ng pusa at dragon, ay mas mahusay sa mahika kaysa sa dragon. 200 taon na ang nakalilipas, ang mga diwata ay nagkaroon ng alitan sa mga tao, na sumira sa kagubatan at sa wakas ay nagtago sa isang liblib na lugar upang manirahan sa pag-iisa, habang may matinding galit sa mga tao sa daan-daang taon. Kinumpirma ito sa sumunod na pag-uusap ni Sora at Rain. Hindi siya nakikinig sa anumang paliwanag ni Rain, direktang nag-pose habang naghahanda sa pag-atake. Sa takot, si Rain at ang kanyang mga kasama ay kailangang pag-usapan ang isang paraan upang magpatuloy. Ang diwata ay napakagalit sa mga tao kaya naniniwala si Tonya na imposible ang mapayapang solusyon, at ang pinakamagandang paraan ay ang sirain ni Kanade ang puno habang si Sora ay ginugulo. Ngunit nagpasya pa rin si Rain na magkaroon ng malinaw na pag-uusap kay Sora, na nagpapasaya kina Kanade at Tonya, dahil sumali sila sa koponan ni Rain para sa kanyang kabaitan. Sa mahalagang sandali ng negosasyon, sinubukan pa rin ni Sora na umatake habang si Rain ay nananatiling kalmado, at hinihiling lamang kay Sora na huwag atakihin ang kanyang mga kasama. Nais iwaksi ni Rain ang mga hinala ng diwata sa kanyang katapatan, na natutunan niya noong naging tamer pa lang siya. Inilunsad ni Sora ang unang round ng pag-atake, ngunit iniiwasang tamaan ng mabait na diwata ang lahat ng mahahalagang bahagi ni Rain, tanging ang mukha ni Rain ang dinaplisan. Ang katapangan at katapatan ni Rain ay nagpabagsak sa pangunawa ni Sora tungkol sa mga tao, ngunit ang mga siglong panahon na puot sa pagitan ng mga diwata at tao ay nagpapanatili pa ring mag-ingat kay Sora. Nang inilunsad niya ang ikalawang round ng pag-atake, humarang na sina Tonya at Kanade sa harap ni Rain. Sina Tonya at Kanade ay nagsasaad ng kanilang nalalaman tungkol kay Rain, sinusubukang patunayan na si Rain ay isang mabuting tao, at wala silang intensyon na saktan ang mga diwata. Ito ang unang pagkakataong makatagpo ni Sora ang cat at ang dragon na nagtatanggol para sa isang tao, at maging tinitiis ang pinsala ng kanilang mga katawan upang protektahan siya. Saglit na nag-alinlangan si Sora, at sa wakas ay nagpa siya na makinig sa mga intensyon ni Rain. Matapos makinig sa paliwanag ni Rain, sa wakas ay napagtanto ni Sora na pumasok si Rain at ang kanyang mga kasama sa kagubatan upang kunin ang Shield of Truth laban sa hari ng demonyo. Ibinunyag ni Sora na gumawa siya ng ilusyonaryong salamangka upang protektahan ang teritoryo ng mga diwata, at hindi niya maaaring hayaang pumunta pa si Rain sa kagubatan. Ngunit ang magandang balita ay ang Shield of Truth ay laging iniingatan ng mga diwata. Pagkatapos ay nagcast si Sora ng teleportation magic upang makuha ang Shield of Truth, at ibinigay ito kay Rain. Ang mga diwata at ang naunang bayani ay may kasunduan na kapag kailangang harapin ng sangkatauhan ng hari ng demonyo, dapat ibigay ng mga diwata ang kalasag. Napansin ni Rain na tila binanggit ni Sora ang demon na may galit at puot, kaya sa halip na direktang umalis pagkatapos makumpleto ang gawain, malumanay niyang tinanong si Sora kung ano ang problema niya. Tikom ang bibig ni Sora dahil ayaw niyang malagay sa panganib si Rain. Hanggang sa sinabi ni Kanade kay Sora na ang kanilang koponan ay sapat na malakas, kaya si Sora ay naglakas loob na magsalita tungkol sa kanyang mga problema. Siya ay may kambal na kapatid na babae, si Luna, at pareho silang nagpapanatili ng barrier sa kaharian ng mga diwata. Dahil kasama ang isa't isa, ang mapurol na trabahong ito ay nagiging mas kawili-wili. Ngunit isang araw nang lumabas sila upang magsagawa ng mga gawain, nakita nila ang halimaw na Shadow Knight. Para protektahan si Sora, nahuli si Luna ng halimaw. Agad na pinag-aralan ni Rain ang dahilan ng pagkatalo ni Sora. Ang Shadow Knight ay isa lamang C-rank na halimaw, ngunit ang kanyang katangian ay ang pag-immune sa magic. Ibig sabihin, natural niyang mapipigilan ang mga diwata na magaling sa mahika.
Binyantaan ng Shadow Knight si Sora na alisin ang barrier kung gusto niyang iligtas si Luna, ngunit ayaw ni Sora na ilagay sa panganib ang kanyang mga kababayan, kaya tumakas siya pabalik sa teritoryo ng mga diwata upang humingi ng tulong sa mga Elder. Sa kasamaang palad, ang Elder ng mga diwata ay masyadong maingat at tumanggi na magpadala ng mga reinforcement upang iligtas si Luna hanggang sa huli. Pinunasan ni Rain ang mga luha sa mukha ni Sora at nangakong ililigtas si Luna. Sa sandaling ito, itinapon ni Sora ang sarili sa mga bisig ni Rain at umiiyak. Dinala niya sina Kanade at Tanya sa kuta ng Shadow Knight. Nanguna si Rain sa paglulunsad ng Fireball attack, ngunit ang Shadow Knight ay immune sa magic. At pagkatapos ay nagsimulang umatake si Kanade na umaasa sa cover ni Rain. Sa likas na lakas ng lahi ng pusa, nakakakuha siya ng kalamangan. Ang Shadow Knight ay naghihinuha mula sa mga tingin ni Kanade na sila ay dumating upang iligtas si Luna, at sa sobrang galit, nagpa siya itong patayin si Luna. Sa kritikal na sandali, hinarangan ni Tanya ang atake gamit ang kanyang mga pakpak ng dragon, at sa wakas ay nailigtas si Luna. Ngayon, maaaring isantabi ni Rain at Kanade ang lahat ng kanilang mga alalahanin para labanan ang Shadow Knight. Nagtutulungan sila upang maglunsad ng isang mabangis na pagsalakay, ngunit ang mga istatistika ng depensa at pag-atake ng Shadow Knight ay napakataas, at isang malaking lugar ng kagubatan ang nawasak nito. Kaya nakaisip si Rain ng bagong plano. Kinokontrol niya ang mga bubuyog upang makagambala sa paningin ng Shadow Knight, at pagkatapos ay gumamit siya ng power-boosting magic kay Kanade. Sa isang nakakasilaw na liwanag na kumikislap sa kanyang katawan, nararamdaman ni Kanade ang walang katapusang kapangyarihan na ini-inject sa kanyang katawan. Pagkatapos ay ibinato ni Kanade ang isang malakas na suntok sa Shadow Knight. Habang sinusuntok ang tiyan nito, hindi mabilang na pulang bitak ang lumilitaw sa katawan ng Shadow Knight, na nagiging alikabok. Na-curious si Kanade kung paano nakuha ni Rain ang power-boosting magic. Ipinaliwanag ni Rain na ito ay isang pangkaraniwang mahika na natutunan niya sa kanyang bayan, ngunit hindi niya ito magamit hanggang sa ibinahagi ni Tanya ang kanyang kapangyarihan sa mahika sa kanya. Itinuro ni Tanya na dahil napaka-advance ng power-boosting magic, hindi ito makukuha ng mga ordinaryong tao. Sa sandaling iyon, naputol ang pag-uusap ng paggising ni Luna. Pinabalik siya ni Rain sa kailaliman ng kagubatan, kung saan masaya na muling nagsama sina Sora at Luna. Sa pakikipag-chat, natuklasan ni Rain na kahit nakambal sina Luna at Sora, ang kanilang mga personalidad ay ganap na naiiba. Si Sora ay matatag habang si Luna ay mahilig magbiro, at sa lalong madaling panahon ay naging pamilyar kay Rain. Pagkatapos ay nag-uusap ang magkapatid na diwata tungkol sa isang mabigat na paksa. Nabigo sila sa mga diwata na ayaw iligtas si Luna, ngunit hindi nila alam kung saan pa sila magpupunta. Binalaan sila ni Rain na mag-ingat sa mga tao at halimaw sa labas, habang ang masayang pusa na babae na si Kanade ay nagmumungkahi na hayaan ang kambal na sumali sa kanilang koponan. Nag-aalala si Rain na ang salungatan sa pagitan ng mga diwata at mga tao ay mahihirapan kay Sora, ngunit sa katunayan, ang kanyang pagliligtas ay ganap na nakuha ang tiwala ng dalawang diwata, na pumayag na pumirma ng kontrata kay Rain. Ngunit hindi nagtagal ay nakatagpo ng isa pang problema si Rain. Dahil may iba't ibang paraan ng pagpirma ng mga kontrata sa iba't ibang lahi, hindi pa siya natutong pumirma ng kontrata sa isang diwata. Iniisip ni Kanade at Tanya na si Rain ay isang mahusay na tamer at sigurado na may paraan para pumirma ng kontrata sa mga diwata. Ang kanilang paghihikayat ay nagbibigay ng kumpiyansa kay Rain. Pagkatapos ay kinagat ni Rain ang kanyang daliri upang bumuo ng isang magic array sa kanyang palad. Nakatutok siya dito para hindi mabigo ang kambal. Di nagtagal, sinimula ni Rain ang unang round ng mga pagtatangka, na nangyayari ng hindi inaasahan ng walang anumang aksidente. Nagawa ni Rain na pumirma ng kontrata sa dalawang diwata ng sabay-sabay. Ito ang unang pagkakataon ni Rain na pumirma ng kontrata sa dalawa ng sabay. Napakalaki ng kanyang enerhiya na halos mawala ng malay. Ngunit ito ay sulit. Kung makakolekta si Rain ng 3 pang mas malakas na kasamahan, maaari niyang ipatawag ang Super Dragon Ball para mag-wish. Matagumpay na nakumpleto ang gawain, at ibinigay ni Rain ang Shield of Truth sa bayaning si Arios, na hindi naniniwala na makukumpleto ng mahinang tamer ang gawain na nabigo niya, kaya si Mina, ang priest ng pangkat ni Arios, ay gumagamit ng mahika upang makumpirma ang shield, at nakakuha lamang ng nakakagulat na resulta na nakuha talaga ni Rain ang Shield of Truth. Ayaw na ni Rain na magkaroon pa ng kinalaman sa mga taong ito. Ngunit habang kinukuha niya ang paunang napagkasunduang gantimpala sa gawain mula kay Arios at malapit nang umalis, pinigilan siya ni Agath. Sa kabila ng pagtutol ni Arios, nais ni Agath na imbitahan si Rain pabalik sa koponan, habang atubiling sinabi ni Mina at Lian na handa silang ikompromiso at tanggapin si Rain. Nakakainis ang ugali nila kay Rain. Ang partido ng bayani ay palaging labis na mapagmataas na wala silang pakiramdam na humingi ng tawad para sa nakaraan. Sa huli, tinanggihan ni Rain ang imbitasyon ni Agath. Ang talagang pinapahalagahan niya ay hindi ang katanyagan at yaman na natamo matapos talunin ng Demon King, kundi ang mga kaibig-ibig at mababait na kasama sa kanyang tabi.
Ang iba sa team ay naiinis lang kay Rain, ngunit may ideya si Arios na patayin si Rain, dahil hindi niya matanggap na natalo siya sa tamer na minsan niyang hinamak. Tingid sa kaalaman ni Rain, siya pala ay pinupuntirya na ni Arios. Habang sila ay nag-uusap sa anino ng isang puno, mayroon silang nakakagulat na pagtuklas na sa alamat maraming taon na ang nakalilipas, ang unang bayani ay nag-inject ng dugo ng mga Diyos sa kanyang katawan, at sa wakas ay natalo ang demonyong hari at iniligtas ang sangkatauhan. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng bayani at ordinaryong tao ay walang limitasyon para sa bayani na palakasin ang kanyang kapangyarihan. Habang sila ay nag-uusap, mas nararamdaman nila na si Rain ay halos kapareho ng bayani, dahil hindi lamang siya pumirma ng mga kontrata sa mga nilalang mula sa pinakamalakas na lahi, ngunit ang kanyang lakas ay lumampas din sa mga limitasyon ng paulit-ulit na malayo sa mga ordinaryong tao. Nag-follow up si Kanade, na naniniwalang hanggat makahanap si Rain ng ilan pa sa pinakamalakas na nilalang na pumirma ng mga kontrata, tiyak na malalabanan niya ang hukbo ng Demon King ng direkta. Ang lahat ng mga kasama ni Rain ay nag-iisip na hindi kayang tanggapin ni Arios ang responsibilidad sa pakikipaglaban sa hari ng demonyo, at ang kanilang payo ay nagpaisip kay Rain. Nagpasya siyang isipin ang posibilidad ng pakikipaglaban sa Demon King mismo, na nagiging sanhi ng mataas na moral ng kanyang mga kasamahan sa ilang sandali. Narito ang nakakatawang bahagi. Dahil iisa lang ang bakanteng kwarto sa tuwing mananatili sila sa hotel, kinailangan matulog si Rain kasama ang 4 na babae na natutulog ng basta-basta. Ngayong may pares ng kambal na diwata si Rain sa kanyang team, kailangan niyang takpan ang pagkakakilanlan ng 2 babae araw-araw. Ang 2 diwata na babae ay labis na kinakabahan sa lungsod ng tao, natatakot na sila ay kunin bilang mga alagang hayop. Hanggang sa makita nilang madaling makisalamuha sina Tonya at Kanade sa mga tao, tuluyang nababawasan ang tensyon sa kanilang mga puso. Sa sandaling iyon, maraming mga tao na bata ang dumating upang makipag-chat sa kambal na diwata, na itinuturing din nilang mga asawa ni Rain. Ang kanilang walang muwang na anyo ay hindi tumutugma sa mga chismis sa mga diwata na ang mga tao ay masama. Unti-unting naniwala ang kambal na maraming mabubuting tao sa mundo maliban kay Rain. Sa lalong madaling panahon ang grupo ay dumating sa pinakamahusay na tindahan ng armas sa bayan, na pinamamahalaan ng isang dwarf na nagngangalang Gantz, na nagbibigay ng hindi kanais-nais na unang impression, kaya ang kapaligiran sa proseso ng pagpili ng mga armas ay medyo mahirap. Tanging ang masayahing diwata na si Luna ang napakasigla pa rin. Iminungkahi niya na si Rain, isang tamer, ay dapat bumili ng mga latego upang mapaamo ang mga hayop, at pinagpapantasyahan ang hindi malinis na imahe ng mga ito na hinahagupit ni Rain. Bilang isang resulta, siya ay malubhang na lecture ng kanyang kapatid na si Sora. Sa proseso ng pagpili, nalaman ni Rain na ang mga armas dito ay maganda, ngunit hindi masyadong praktikal. Sa sandaling iyon, dumating ang isang adventurer upang bumili ng armas. Patuloy niyang ipinakikita ang kanyang kayamanan, kaya pinagbilhan siya ni Gantz ng isang napakagandang mahabang espada. Pagkaalis ng adventurer, tinanong ni Rain si Gantz kung bakit mas fashionable ang mga armas dito, ngunit hindi praktikal. Natatawa si Gantz nang marinig ang tanong na ito. Pagkatapos ay ibinunyag niya na ang mga armas na inilatag ay pawang basta lang na ginawa, habang ang mga nakatagong armas ay ang pinaglaanan ni Gantz ng kanyang sarili sa paggawa. Ang mga tao ngayon ay nais lamang na magbayad para sa mga pinakamahal na armas, anuman ang angkop sa pagitan ng sandata at ng gumagamit, at madalas nilang itinatapon ng mga lumang armas sa pagtugis ng mga bagong sandata na mas nakakaakit sa kanila. Si Gantz ay may hindi mabilang na mga kalyo sa kanyang mga kamay dahil sa paggawa sa loob ng maraming taon, at ang lahat ng mga nilikha na armas ay parang sarili niyang mga anak, kaya hindi niya maaaring payagan ang mga detalyadong sandata na mayurakan. Kaya naman si Gantz ay nagpapakita ng mga ordinaryong armas para subukan ang mga bisita, at ang kanyang magagandang sandata ay para lamang sa mga may kaalamang adventurer tulad ni Rain. Pagkatapos ay tinanong ni Gantz si Rain tungkol sa kung paano nakita ni Rain ang mga depekto sa kanyang mga armas. Ipinaliwanag ni Rain na bilang isang tamer, kailangan niyang obserbahan ang mga hayop ng madalas, kaya nagkakaroon siya ng malakas na kakayahang mag-obserba. Pinapahalagahan ni Gantz ang espesyal na kapalaran sa pagitan nila at nagpas siyang mag-customize ng sandata para kay Rain. Gayunpaman, ang problema ay walang sapat na mga materyales upang likhain ang mga armas. Ang problema ay nasa minahan ng mithril na ipinasa sa mga henerasyon sa pamilyang Gantz. Gayunpaman, nawala ang mga mithril ore ng biglaan. Sa pangkalahatan, may proseso raw para maubos ang isang mineral, kaya naghinala si Rain na may nagnanakaw ng mithril ore. Para sa kanyang sariling mga sandata, at upang matulungan si Gantz, si Rain ay nagsasagawa ng gawain ng pagsisiyasat sa minahan ng mithril. Nang pumunta si Rain at ang kanyang mga kasama sa Adventurers Guild para magulat, narinig nila na ang bayaning si Arios ay nagre-recruit ng mga katulong na kasamahan, at maraming tao ang nagmamadaling mag-sign up para sa katanyagan at kayamanan. Si Rain ay may magandang pag-iisip, at hindi nagagalit sa kanyang kinasusuklaman na si Arios na gumagawa ng mas mahusay. Noon pa lang, curious na ang guild receptionist na si Natalie sa pagkakakilanlan ng Fairy Twins, at sadyang niligaw ng mapaglarong babae na si Luna si Natalie para isipin na sila ang mga asawa ni Rain.
Nagmamadaling kinuha ni Rain ang task file para ibahin ang topic. Pagkatapos magulat sa guild, si Rain at ang kanyang partido ay agad na pumunta sa Mithril Mine. Magaling sa magic ang mga diwata, pero mahina ang physical fitness, kaya halos mamatay ang kambal sa pag-akyat nila sa bundok. Sa daan, dumating sila sa kabuuan ng isang lawa, kung saan ang mga batang babae ay nagpasya na maglaro sa tubig at magpahinga. Nagsimulang magubad si Kanade sa harap ni Rain, na ikinatakot ni Rain at mabilis siyang nagtago. Habang ang mga babae ay naliligo sa lawa, sina Luna at Sora ay nakatitig kina Kanade at Tanya sa buong oras, dahil naiinggit sila sa kanilang magagandang figure at sinusubukang tanungin sila kung paano gawing matambok ang kanilang mga katawan. Sa sandaling iyon, inatake si Kanade mula sa likuran, at ang kanyang sigaw ay umakay kay Rain. Pero nakagat lang pala siya ng isda. Dahil sa aksidenteng ito, nabusog ni Rain ang kanyang mga mata. Taos-puso siyang humihingi ng paumanhin sa mga babae pagkatapos, ngunit ang mga babae ay palaging may gusto kay Rain, at hindi naaabala sa lahat. Pagkatapos nito, bumalik na sila sa paglalakbay. At nasigurado, may nagnanakaw ng mithril sa minahan. Madaling natalo ni Tanya at Kanade ang dalawang magnanakaw. Hiniling ni Rain sa kanila na mag-ingat, dahil ang mga ibon sa kalangitan ay napaka-abnormal pagkatapos nilang magpakita. Hinala ni Rain na natuklasan sila ng isang tamer na kumokontrol sa mga ibon sa minahan. Isang grupo ng mga magnanakaw ang nasa minahan ng mithril na mapagbantay, at ang tamer sa kanila ay natuklasan si Rain at ang kanyang mga kasama sa pamamagitan ng ibon. Agad na nagsimula ang labanan sa pagitan ng dalawang partido, na ang pag-atake ng pana at arrow ng mga magnanakaw ay na-neutralize ng Dragon Girl na si Tanya, at ang magic attack ay madaling naharang ng Fairy Twins. Para naman sa Beast Tamer, napatumba siya sa suntok ni Rain. Pagkatapos ay ipinatawag ng nagalit na tamer ang kanyang lihim na sandata, isang B-class na halimaw na pinalaki niya. Ang Shadow Knight na ginugol ni Rain ng maraming oras sa pagpapabagsak ay isang C-level lamang. Ang mga halimaw sa antas na ito ay mahirap paamuin ng mga tao, kaya hiniling ni Rain sa kanyang mga kasama na ilipat ang mga nahuli na hostage sa labas ng minahan, habang siya at si Kanade ay magtutulungan upang harapin ang halimaw sa minahan. Naaakit ni Rain ang atensyon ng halimaw, habang si Kanade ay lihim na hinuhuli ang Beast Tamer. Gayunpaman, ang lalaking ito ay partikular na matigas ang ulo. Nahuli man siya, ayaw pa rin niyang kontrolin ang halimaw na sumuko. Ang pag-atake ng halimaw ay magpapabagsak sa minahan anumang oras, sa makatuwid, kailangang ipagsapalaran ni Rain ang paglapit sa halimaw. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pilit niyang pinirmahan ang isang kontrata sa halimaw sa napakaikling panahon, na kinokontrol ang halimaw. Ito ay hindi kailanman nangyari sa mga Beast Tamers. Ang kakilakilabot na kakayahan ni Rain ay nagbunsod sa kaaway sa kabaliwan, na sinubukang kunin muli ang kontrol sa halimaw, na naging sanhi ng galit ng halimaw at naglunsad ng walang pinipiling pag-atake. Sa huli, si Rain ay naglabas ng kanyang lakas at napatay ang halimaw, kaya nailigtas ang buhay ng kalaban. Alam na alam ni Rain na ang mga tao at mga halimaw ay may matinding puot sa isa't isa, na hindi ganap na mabubura sa pamamagitan ng simpleng pagpapaamo, kaya't binibigyang pansin niya ang mga galaw ng mga halimaw sa buong proseso. Pagkatapos ng labanan, tinanong ni Rain ang pagkakakilanlan ng mga magnanakaw. Lumalabas na lahat sila ay bumili ng mga armas sa tindahan ni Gantz, at kalaunan ay narinig mula sa iba na sila ay nalinlang ng mga ordinaryong armas na ibinibenta ni Gantz. Kaya't sila ay pumunta sa kanyang mithril mine upang nakawin ng mineral bilang ganti. Matapos sabihin ni Rain kay Gantz ang nangyari, naramdaman ni Gantz na komplikado. Naglalagay siya ng bitag upang parusahan ang mga humahamak sa mga sandata, at hanggang sa gantihan siya ng kanyang mga customer ay napagtanto niya kung gaano kalakas ang sama ng loob ng mga adventurer na iyon. Sa kalaunan, si Gantz ay nabigyang inspirasyon at hinihikayat ni Rain, at nagpa siya na magbenta ng mga armas ng may katapatan sa hinaharap, pati na rin ang maingat na pagpanday ng bawat armas upang maiwasan ang paggawa ng mga may sira na produkto. Tubos ang pasasalamat ni Gantz kay Rain at nangakong susubukan niya ang kanyang makakaya para tulungan si Rain na gawin ang kanyang eksklusibong sandata. Pagkatapos ay tahimik na sinabi ni Rain kay Gantz ang tungkol sa kanyang mga espesyal na pangangailangan. Habang naghihintay na gawin ang sandata, ang grupo ng pangunahing tauhan ay magsisimula ng isang bakasyon. Sa gabi, ang bayani na si Arios ay nag-alis ng isang tamer. Gusto niyang mag-recruit ng kasama bago niya simulan ang pakikipaglaban sa Demon King, ngunit lahat ng mga nakapanayam ay hindi maihahambing kay Rain. Maaari lamang nilang paamuin ang isang hayop sa mababang antas, tulad ng mga lobo o oso. Nakita ni Arios na pinaamo ni Rain ang pinakamalakas na species tulad ng pusa na babae at dragon na babae, kaya hindi niya maiwasang maliitin ang mga ordinaryong beast tamer na ito. Dahil ang gawaing talunin ang Demon King ay matagal nang naantala, hinikayat ng priest na si Mina si Arios na ibaba ang mga pamantayan para sa recruitment, na agad na naging sanhi ng hindi kasiyahan ni Arios. Napagtanto ni Mina na malaki ang pinagbago ng personalidad ni Arios kamakailan, kaya mabilis niyang inilipat ang paksa para pigilan ang galit nito.
Pagkaalis ni Mina, umuungol si Arios tungkol sa pagpapawala kay Rain habang naglalabas siya ng isang masamang singsing. Hindi inaasahan ni Rain na ganito kakitid ang isip ni Arios. Nang pumunta siya sa guild upang iulat ang gawain ng mga magnanakaw, ang receptionist ng guild, si Natalie, ay nagsabi kay Rain na ang mga magnanakaw ay lahat ay tinanggalan ng kanilang mga lisensya ng adventurer, at nasentensyahan ng mahirap na trabaho dahil sa kanilang krimen sa pagpapalaki ng mga halimaw. Inaalo ng Fairy Twins ang nalulumbay na si Rain, habang sina Kanade at Tanya ay natutulog pa rin sa hotel. Si Rain na lang ang natira sa dalawang maaasahang kasamang ito. Nang mamasyal si Rain kasama ang dalawang diwata, naaakit sila sa mga pagkaing kalye. Sila ay nanirahan sa kagubatan sa buong taon at hindi kailanman sinubukan ang pagkain ng mundo ng mga tao, kaya nililibre ni Rain ang bawat isa sa kanila ng isang hotdog. Ang kambal ay agad na nabighani ng bagong bagay, at tinatapos ang mga hotdog sa ilang malalaking kagat. Pagkatapos ay pumayag si Rain na gantimpalaan sila kasama sina Kanade at Tanya sa isang malaking pagkain sa susunod. Dahil na-satisfied na sila sa pagkain, nakipag-chat ang mga diwata kay Rain tungkol sa isang seryosong bagay. Tinatanong nila kung kamakailan lamang ay nakakuha si Rain ng ilang pagpapahusay sa kanyang mga kakayahan. Ang pisikal na kapangyarihan ni Rain ay napabuti sa pamamagitan ng pagpirma ng isang kontrata kay Kanade, at ang kontrata kay Tanya ay nagpahusay sa kanyang magic power, ngunit pagkatapos pumirma ng kontrata sa mga diwata, walang makabuluhang pagpapabuti sa kanyang mga kakayahan sa anumang aspeto. Labis ang pagkadismaya ng kambal sa sagot ni Rain, dahil gusto nilang matulungan nila si Rain. Napansin ni Rain ang pagkabigo ng dalawang babae, na inaaliw sila sa kanyang kwento. Siya ay pinalayas sa Heroes Party ni Arios dahil siya ay masyadong mahina, ngunit ang karanasang iyon ay hindi nakaapekto kay Rain mula sa pagiging malakas. Nalaman din ni Rain na ang pinakamahalagang bagay na gusto niya sa kanyang mga kasama ay hindi ang pagiging matatag, kundi ang pagtitiwala sa isa't isa. Ang kambal na diwata ay tuluyang naalis ang kanilang pagkabigo. Sa sandaling iyon, isang bagong aksidente ang mangyayari. Isang mayabang na binata na may 2 sundalo ang humarang sa kanila, tinanong ang mga pangalan ng kambal at pinilit silang maging kanyang mga asawa. Ang lalaki ay nagngangalang Edgar, ang anak ng isang maharlika. Siya ay may napakasamang reputasyon para sa madalas na pagkidnap ng mga magagandang babae bilang mga asawa. Tinaboy ni Rain ang mga nasasakupan ni Edgar para protektahan ang kambal na diwata. Gayunpaman, kinuha ni Edgar ang mga inosenteng sibilyan bilang mga hostage at binyantaan si Rain na huminto. Nais ng kambal na gumamit ng mahika upang palayain ang mga bihag, ngunit ayaw ni Rain na ibunyag nila ang kanilang mga pagkakakilanlan, o ang kambal ay hindi mabubuhay sa mundo ng mga tao. Biglang may naisip si Rain. Noong siya ay nakikipaglaban, natuklasan niya na ang kanyang mahika ay napaka-espesyal na kaya niyang gumawa ng maraming spell ng sabay-sabay. Kaya nagpa siya si Rain na subukan ito at nagpakawala ng mga bowl ang apoy. Dahil dito, maraming bowl ang apoy ang sabay-sabay na lumilitaw, at lahat ng mga nasasakupan ni Edgar ay bumagsak habang ang mga bihag ay napalaya. Dahil nagawa ni Rain na itaboy si Edgar, nakatanggap siya ng pasasalamat mula sa mga taga-nayon. Sa sandaling ito, tahimik na pinagmamasdan ni Arios ang eksenang ito sa hindi kalayuan na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Hindi pa alam ni Rain na ang bayaning ito ay naging mas nakakatakot kaysa sa halimaw. Pagkabalik sa hotel, kinukwento ng Fairy Twins sa kanilang mga kasama ang tungkol sa katapangan ni Rain, at tumutok sila sa mga biyayang natanggap ni Rain matapos pumirma sa kontrata sa kanila, dahil bilang isang beast tamer, si Rain ay makakapagbigay ng maraming magic sa isang iglap, na higit pang makapangyarihan kaysa sa maraming salamangkero na nagsanay sa loob ng mga dekada. Pagkatapos ng nakaka-relax na paksa, naging seryoso ang lahat habang binanggit ni Rain ang masamang reputasyon ni Edgar na nalaman niya sa mga residente. Sinasamantala ang pagkakakilanlan ng kanyang ama bilang maharlika, tila nakipagsabuatan si Edgar sa mga knight na ipinadala dito ng imperyo. Sa panghihikayat ng kanyang mga kasama, nagpasya si Rain na harapin si Edgar upang iligtas ang mga batang babae na kinidnap. Nag-iisip din si Edgar ng mga paraan upang makapaghiganti kay Rain, at binigyan niya ang kapitan ng kabalyero na si Juliet ng isang bag ng mga gintong barya. Ang magkabilang panig ay nasa estado ng paghahanda. Nagsimulang kumilos si Rain. Siya at si Kanade ay pumunta sa Order upang iulat ang masamang pag-uugali ni Edgar. Gayunpaman, pinalayas ng Order si Rain nang hindi sinisiyasat ang anak ng maharlika, na nagpapatunay sa mga alingaw ng pagsasabuatan sa pagitan ng Knights at ni Edgar. Sa pagbabalik, nakilala ni Rain ang isang batang babae na nagngangalang Stella, ang Vice Captain ng Knights. Natuklasan din ni Stella ang ilegal na pagtutulungan ng Knights at ng pamilya ng maharlika. Ngunit palagi niyang hindi kayang panagutin ang Knights at ang pamilya ng maharlika, dahil wala siyang malalakas na kasama. Ang pagharap kay Rain sa pagkakataong ito ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Habang nakumpleto ni Rain ang ilang mahihirap na gawain noon, unti-unting lumaganap ang kanyang katanyagan, dagdag pa ay may isang babae mula sa malakas na tribo ng pusa sa tabi niya, si Stella ay nakiusap kay Rain para sa tulong.
Kailangan din ni Rain ng makakapagbigay ng impormasyon mula sa Knight's Order, kaya agad siyang nakipagtulungan kay Stella. Ang una nilang plano para sa labanan ay maghagis ng bitag para harapin ang mga tiwali sa Order. Sa gabi, nakatanggap si Gillette ng maling balita na may ebidensya ng pakikipagsabuatan nila ni Edgar sa suburban warehouse. Upang maiwasang matuklasan ni Stella ang ebidensyang kriminal na ito, agad na nagtipon si Gillette ng isang grupo ng mga tauhan upang salakayin ang bodega. Habang dinadala ni Gillette ang kanyang mga tauhan sa bodega, agad siyang nakatanggap ng palihim na pag-atake, habang ang Fairy Twins ay nagcast ng Frost Magic upang isil ang gate na humaharang sa ruta ng pagtakas ni Gillette. Sa ibang lugar, ginagamit ni Rain ang bagong kagamitan na ibinigay ni Gantz upang maglunsad ng isang pangmalayuang pag-atake, at sa maikling panahon, pinabagsak niya ang lahat ng mga kasabwat ni Gillette. Sinabi ni Stella kay Gillette na nahuli ng kanyang mga kasama ang Knights, at nakakita ng ebidensya ng pagkakasala ni Gillette. Kahit sa ganitong hindi maganda na sitwasyon, ayaw pa ring sumuko ni Gillette. Nag-aalok si Stella na gawin ang susunod na labanan upang lumaban ng one-on-one kay Gillette. Kilala na ni Stella si Gillette mula noong maraming taon, ngunit hindi niya alam kung bakit ang dating simpleng binatilyo ay bumagsak sa kung ano siya ngayon. Ginawa niya ang awa sa kanyang puso na maging kapangyarihan sa labanan, at sa wakas ay napabagsak si Gillette. Di nagtagal, nalaman ni Edgar ang pagbagsak ng Knights, at ibinuhos niya ang kanyang buong galit sa isang aliping babae. Matapos kumalma, plano ni Edgar na tipunin ang lahat ng mga sundalo para salakayin si Stella. Iyon ang oras ng pagdating ni Arios kay Edgar. Itinago ni Arios ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagbabalat kayo. Sinabi kay Edgar na si Rain ay kasangkot din sa labanan sa Order. Galit na pinapaalam ni Arios ang kapangyarihan ni Rain, at sinabi niya na may puot si Rain kay Edgar. Binigyan din niya si Edgar ng kakaibang singsing, na sinasabi niyang may kapangyarihang patayin si Rain. Tila naimpluwensyahan si Edgar ng misteryosong kapangyarihan ng singsing, tumatawa ng mayabang. Dinala ni Stella ang mga babaeng kabalyero na sumusuporta sa kanya sa mansyon ng Panginoon, kasama sina Canade at Tanya. Dapat nilang imbestigahan ang krimen ng iligal na sabuatan sa pagitan ng Maharlika at ng Order. Bagamat makapangyarihan ang grupo ni Stella, hindi lang sila pinababayaan ng mga tapat na gwardya ng Maharlika kundi tumawag din ng tulong sa labas. Nagsisimula ang isang malaking labanan. Sa ibang lugar, si Rain at ang kambal na diwata ay pumasok sa mansyon ng Maharlika, habang ang kanilang mga kasama ay nakakagambala sa atensyon ng mga gwardya. Nang gumamit ng mahika ang kambal para alamin ang lokasyon ng mga nakakulong na alipin ni Edgar, naramdaman nila ang isang nilalang na may makapangyarihang magical powers. Hinulaan ni Rain na galing ito sa isa sa pinakamalakas na lahi, ngunit hindi niya matiyak kung ang siya ay alipin o kasama ni Edgar. Inayos ni Rain na palayain ng Fairy Twins ang mga alipin habang tutuklasin niya ang pinagmulan ng magic power. Pagkatapos maghiwalay, nakita ni Rain ang isang nakakulong na babae. Tinutulungan niya itong pagalingin ang mga pinsala sa pamamagitan ng mahika ng pagpapagaling, na nakuha ang tiwala ng babae. Ang batang babae ay nagngangalang Nina mula sa isa pang ultimate race, ang Demigod race. Nakatira siya sa kabundukan hanggang sa araw na nakilala niya si Edgar. Kinuha ng malibog na lalaki ang mga lokal na taga-nayon bilang mga hostage upang takutin si Nina, at pagkatapos ay nilagyan siya ng collar na naglilimita sa kanyang kapangyarihan sa mahika, sa kalaunan ay ginawang alipin niya ang babaeng Diyos. Nagpasya si Rain na sirain ang collar upang palayain si Nina, gayunpaman, ang magic shock mula sa collar ay nagdulot ng matinding sakit sa kanya. Ngunit si Rain ay hindi na ang mahinang tamer tulad ng dati. Siya ay may mga pagpapala ng kanyang apat na makapangyarihang mga kasama, at sa wakas ay nagtagumpay upang sirain ang collar. Habang matagumpay na nailigtas ni Rain si Nina, tinapos din ng kanyang mga kasama ang labanan, at nailigtas ng kambal na diwata ang lahat ng mga alipin. Dahil hindi na kailangang mag-alala sina Canade at Tanya tungkol sa kaligtasan ng mga alipin, sinira nila ang mga depensa ng mga gwardya, at nakita ang kanilang mga kasama sa bulwagan. Nang makita ng apat na babae na niligtas ni Rain ang isa pang babae, sinimulan nilang magbiro kung gaano kaswerte si Rain sa mga babae. Sa oras na ito, sinusubukan ng Maharlika na tumakas, ngunit hindi siya pinalad na direktang nabangga niya ang pangkat ng mga pangunahing tauhan. Isang aksidente ang nangyari sa sandaling mahuli siya ni Rain. Inactivate ni Edgar ang singsing na ibinigay ni Arios, at biglang lumitaw ang isang halimaw sa anyo ng Grim Reaper upang atakihin si Rain. Nakatayo sa rooftop, at naririnig ang mga hiyawan ng bulwagan, tiwala si Arios sa kapangyarihan ng singsing. Iniisip niyang patay na si Rain. Gayunpaman, hindi man lang nasaktan si Rain. Naguguluhan din ang mga kasamahan ni Rain kung paano niya mahaharangan ang pag-atake ng ganoong mataas na antas na mahika, kaya nag-eksperimento si Luna, at nalaman na si Rain ay immune sa poisonous attribute magic. Dalawang blessings pala ang dala ng kambal kay Rain. Ang isa ay nagbibigay daan kay Rain na magsagawa ng maraming spell ng sabay-sabay, at ang isa ay tumutulong kay Rain na maging immune sa ilang uri ng magic. Kaya naman hindi napatay ng halimaw si Rain.
Samantala, habang nakikita ni Edgar ang kanyang kahabag-habag na wakas, napupuno siya ng takot, galit, at hindi pagpayag. Ang malakas na negatibong emosyon ay nakakaapekto sa singsing, at isang malakas na puwersa ang sumabog sa ring, ganap na nilamon si Edgar sa isang iglap. Si Rain ang unang nag-react at gumagamit ng fire magic sa pag-atake, ngunit hindi ito gumana. Isang halimaw na puno ng masamang aura ang lumitaw sa harapan nila. Ang pamilyar na amoy ay nagpapaalala kay Rain ng lahi ng demonyo na sumira sa kanyang bayan maraming taon na ang nakalilipas. Sa halip na salakayin si Rain, lumipad ang mataas na ranggo na demonyo upang manghunting ng mga residente ng bayan. Hiniling ni Rain kay Stella na ayusin si Nina at ang mga residente na tumakas, habang dinadala niya ang kanyang mga kasama upang pigilan ang demonyo. Ang labanan sa pagitan ng dalawang panig ay mabilis na nagsimula, na sina Tanya, Kanade, at Rain ang namamahala sa pangunahing pag-atake, at ang kambal na diwata ay naglulunsad ng mataas na antas ng mahika. Gayunpaman, ang lahat ng mga pag-atake na ito ay hindi epektibo. Ang mataas na ranggo na demonyo ay nagpapatawag din ng malaking bilang ng mga halimaw, na bagaman napakahina at karaniwang napapatay kapag inaatake. Ang totoong problema ay maaari silang ipatawag ng walang hanggan, kaya ang sitwasyon ay nagiging hindi pabor para kay Rain. Ang kanilang pisikal na lakas at mana ay patuloy na nauubos, habang ang mataas na ranggo na demonyo ay maaaring palaging manatili sa isang malakas na estado. Napakalakas na ng isang may mataas na ranggo na demonyo, hindi natin maiisip kung gaano ito nakakatakot kapag dumating din ang hari ng demonyo. Ang demonyo ay patuloy na nagpapatawag ng mga halimaw upang kaladkarin si Rain at ang kanyang mga kasama. Tila nawala na ito ng pasensya, at handang sirain ang bayan. Pagkatapos ay tinalakay ng grupo ng mga pangunahing tauhan ng isang plano. Ang Fairy Twins ay gagamit ng teleportation magic upang ilipat ang mga naninirahan, upang ang partido ni Rain ay magkaroon ng libreng pagkilos upang labanan ang halimaw na hukbo. Ang masamang balita ay pagkatapos na maitayo ng Fairy Twins ang teleportation array, ang mga residente ay hindi naniniwala sa kambal, dahil sa sensitibong relasyon sa pagitan ng mga tao at mga diwata. Sa kritikal na sandali, ang ilang mga tao na nakakilala sa Fairy Twins ay lumalapit, at ang kanilang pagtitiwala ay gumaganap ng isang magandang epekto ng pagpapakita. Sa huli, ligtas na nailipat ang mga residente. Samantala, nararamdaman ng priest na si Mina ang aura ng demonyo. Parehong iniisip nila ni Agatha na dapat nilang tingnan ang sitwasyon, ngunit tinanggihan ni Arios ang panukala na may katayuan siya bilang isang bayani. Sa totoo lang, sabik siyang naghihintay sa balita ng pagkamatay ni Rain. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga adventurer ang sumali sa larangan ng digmaan. Sila ay may matinding pakikipaglaban sa mga halimaw, na higit na katulad ng mga bayani kaysa kay Arios. At lahat sila ay nakasuot ng mga sandata at baluti na gawa ni Gantz. Ito ang grupo ng mga adventurer na tumutulong kay Rain na magbigay ng mahalagang oras, at sumali rin si Nina sa party ni Rain. Ang batang babae na Diyos ay likas na napupuot sa digmaan, ngunit upang mailigtas ang mga inosenteng tao, sa wakas ay nagpasya siyang labanan ang demon. Ang kakayahan ng lahi ng Diyos ay ang space magic, at sinugod ni Rain ang hukbo ng mga halimaw upang tuluyang maabot ang mataas na ranggo na demonyo sa tulong ni Nina. Habang muli niyang ginagamit ang kanyang espesyal na kakayahan sa pagpapaamo na higit sa mga ordinaryong beast tamer, ninakaw ni Rain ang kontrol ng halimaw na hukbo mula sa mataas na ranggo na demonyo. Inutusan niya ang mga halimaw na salakayin ang demonyo, at sa wakas ay tinapos ang malakas na kaaway na ito. 3 araw pagkatapos ng labanan, natapos ang gawaing pagpapanumbalak ng bayan. Si Stella ay naging bagong kapitan ng mga kabalyero, habang ang dating kapitan at ang maharlika na nakipagsabuatan sa isa't isa ay inihatid sa maharlikang kabisera upang hintayin ang hatol. Tumipat na ang nayo ni Nina, kaya sumama sa party ni Rain ang babaeng Diyos na walang mapupuntahan. Sikat na sikat sila ngayon sa bayan, at naging bayani sa mata ng lahat. Nagustuhan ni Nina na makasama si Rain at iba pa, kaya nag-alok siyang pumirma ng kontrata kay Rain. Buti na lang at hindi masyadong kumukonsumo ng dugo ang ritual, kung hindi, kahit na hindi mamatay si Rain sa kamay ng mga demonyo, sa huli ay mamamatay siya dahil sobra ang dugo niya sa pagpirma ng mga kontrata. Inaabisuhan ng grupo ng mga bida na mag-assemble sa Adventurers Guild, kung saan nakita nila ang bagong Knight Captain na si Stella. Napakabait ng babaeng knight na ito, at naabot niya ang pakikipagtulungan sa guild ng adventurers, kaya tutulong ang mga adventurers sa pagtatanggol sa bayan mula sa pagsalakay ng mga demonyo sa hinaharap. Gayun din, dahil natalo na ni Rain ang A-level na demonyo, itinataguyod siya ng guild bilang isang C-level adventurer. Nagtataka ako nang marinig ko ang desisyong ito, natalo ni Rain ang isang A-level na kalaban, hindi ba dapat i-upgrade siya sa A-level adventurer? Anyway, walang pakialam si Rain sa hindi pantay na karangalan. Ngayon ay gusto lang niyang malutas ang problema sa tirahan. Nahihiya siyang manatili sa isang silid ng hotel kasama ang 5 babae. Pagkatapos ng talakayan, nagpasya si Rain at ang kanyang mga kasama na bumili ng bahay sa bayan, at doon tumira. Pagkatapos, nagsimula silang maghanap ng bahay.
Gayunpaman, pagkatapos ng pagbisita sa ilan, hindi pa rin sila makahanap ng isang disente. Ang pinakahuli lang ang mukhang maganda sa lahat ng aspeto, ang problema lang nito ay may multo dito. Nang malaman ni Kanade na haunted house ito, niyakap niya kaagad si Rain at nanginginig. Ngayong wala ng extra na bahay na makikita, maaari na lamang nilang tingnan ang loob ng bahay bago gumawa ng desisyon. Hindi nagtagal pagkatapos nilang pumasok sa bahay, may nangyaring kakaiba. Isang ghost maid ang lumitaw sa harap nila, na ang katawan ay kasing sexy ni Tanya, at lubos na nakahihigit sa ilang maliliit na babae ng grupo ng mga bida. Ang multo ay walang aktwal na katawan, kaya madali niyang naiiwasan ang iba't ibang pag-atake. Nakikita niya ang takot ni Kanade sa mga multo, at sadyang tumakbo para takutin ang babaeng pusa. Sa sandaling iyon, isang aksidente ang nangyari. Habang si Kanade ay labis na natatakot at nawala sa sarili, panandalian niyang nakuha ang kakayahang umatake ng mga multo. Bumaliktad ang sitwasyon ngayon, at mas mukhang multo si Kanade. Sinamantala ng Fairy Twins ang pagkakataong gumawa ng silang magic, at pansamantalang na-trap ang multo, na pagkatapos ay sinubukang salakayin si Rain, ngunit kontrolado niya. Ang lalaking ito ay hindi lamang kayang paamuin ang lahat ng uri ng mga nilalang, kundi pinapasailalim pa sa kanya ang multo. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Rain na magkaroon ng mahinahong pakikipag-usap sa multo, na nagpapakilala sa sarili bilang Tina Holy. Ang kanyang may-ari ay isang bastos, na brutal na pumatay sa kanya 30 taon na ang nakakaraan. Marahil, dahil hindi siya nabuhay ng sapat, si Holy ay ayaw maging isang multo, at gumalagala sa bahay na kanyang tinitirhan ngayon. Ang kwento ni Holy ay nag-aalis ng takot ni Kanade tungkol sa kanya. Matapos panuurin ang unang 12 episodes, naniniwala ako na kilala mo na rin ang personality ni Rain. Sa wakas ay kinuha niya si Holy, na walang kaibigan at walang tahanan, tulad ng pagkuha sa iba pa niyang mga kasama. Sa huli, niresoldo ni Rain ang nakakatakot na problema, at binili niya ang bahay na gusto niya. Pagkatapos, nagsimula silang maghanda ng isang pagdiriwang para sa paglipat sa kanilang bagong tahanan. Ang masayang kapaligiran sa party ay hindi maiwasang isipin ni Rain ang ilang mga nakaraang kaganapan. Nawalan siya ng pamilya maraming taon na ang nakalilipas at naging ulila, ngunit ngayong nagkaroon na ng bagong pamilya si Rain, sa wakas ay hindi na siya nag-iisa, at ang kwento ng unang season ay dumating sa isang masayang pagtatapos. Hindi ko inaasahan na mapapalawak ni Rain ang kanyang harem sa finale, at kahit ang multo ng mga patay ay maaaring masakop. Ngayon, ang kanyang harem ay may mga babaeng pusa, dragon, diwata, demigod, at multo. Malakas ang kutob ko na ang taga-sulat ng senaryo ang magtatayo ng pinakamalaking harem sa kasaysayan. Ilan kaya ang magiging asawa ni Rain? Huwag mag-atubiling iwanan ang iyong sagot sa lugar ng komento, at ibubunyag ko kung ano ang iba pang mga kaakit-akit na babaeng partner na lilitaw sa paligid ni Rain kapag inilunsad ang ikalawang season. Kung gusto mo ng anime recaps, mangyaring mag-subscribe sa aking channel. At ipopost ko ang recap video kapag inilunsad ang ikalawang season. Maraming iba pang mga kawili-wiling recap sa aking channel, i-click lamang at maaaring makatulong sa iyo na patayin ang ilan sa iyong nakakainip na oras. Bye!